Wow, magandang umaga po. We don't have the luxury of time. Allow me to go straight to the preaching of God's Word this morning. Magandang umaga po. Pinag-pray niyo po ba si Manny Pacquiao kaninang umaga? Yeah. We prayed for Manny Pacquiao. Tama lang po yun. Mga Pilipino tayo. Sa prayer ko po ay mukhang nanalo na. Anyways, this morning. Magandang umaga po ulit. The other Sunday, I share with you a very short message entitled Response to a Disaster. Ano po? Biblical response to a disaster. At hindi po matanggal sa puso ko yung bigat ng patuloy na pananalangin. Ang aking maiksing mensahe ay pinamagatang ko pong Philippines, a nation in need of prayer. Pakisabi po, a nation in need of prayer. Philippines, a nation in need of prayer. Allow me to state my sermon thesis this morning. Ang aking layunin po lamang ay sa umaga na ito ay paalalahanan ng bawat isa that God has always sought for intercessors and God is still looking. Ulitin ko po ang aking sermon thesis ay gusto ko pong ipaalala ang katotohanan na ang Diyos ay patuloy na naghahanap. Pakisabi po, patuloy na naghahanap ng mga tao na tatayo para sa Kanya, para sa bayan na ito. Ezekiel chapter 22, ito po ay familiar verse sa mga intercessors. Pagka mga intercessor po, nag-usap-usap, lagi nilang kinukot yan. Sabi po ng talata, I look for someone. The context ay ang bansang Israel nagkasala sa Diyos. At ang Diyos po, bilang isang napakabuting Diyos, bago po niya ibaba ang anumang pagpaparusa o anumang kahatulan sa isang bansa, ang Diyos po, bago niya gawin yun, naghahanap po siya ng mga intercessors. Say, intercessors. Sabi po dyan, I look for someone. Sa ibang salin, I look for a man. Say, amen. Naghahanap po ang Diyos hindi ng kongregasyon, hindi ng maraming tao. Naghahanap lang siya minsan ng isang tao na tatayo para sa Kanya, para sa bayan. We all remember the story of Sodom and Gomorrah. God revealed to Abraham that God is about to destroy Sodom and Gomorrah. At alam niyo po, naalala ni Abraham, sabi ng mga scholars, na nandun yung kanyang pamangkin. So nagsimula siyang manalangin at sabi niya, Lord, kung may makita po ba kayong 50 matuwid doon, gugunawin pa ninyo. Lord, kung may makita po ba kayong 45 hanggang sa bumaba yung 10, tumingin po kayo. Bakit tumigil sa 10? Ang dami pong tanong. Ang sabi ng ilang scholars, ang bilang ni Abraham sa pamilya ni Lot ay 10. Malungkot isipin na ginunaw pa rin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Pero in-spare ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. I sought for a man. Ang malungkot po, 2 beses kong nabasa sa Bible. Ang sabi po, and I found no one. In Isaiah 59 verse 16, just to prove, isang pagkakataon uli na ang bayan ng Israel ay nagkasala sa Diyos. At sa talata pong yun, basahin po ninyo, 1, 2, 3, He saw that there was no, and wondered that there was no, tandaan niyo po yung verse, there was no intercessors. Again, dumating ang pagkakataon ng sabi ng Diyos, naghahanap na naman ng Diyos ng isang lalaking tatayo para manalangin, ang sabi ng Diyos. And I found no intercessors. Mukhang mali yung title ko habang nagpipray po ako kanina. Mukhang papalitan ko yung title ko. Hindi pala A Nation in Need of Prayer. Mukhang ang dapat title, A Nation in Need of Intercessor. Ang aking simpleng goal in this message this morning is to challenge and to remind everyone of the importance and power of intercessory prayer. Naniniwala po ako na napakamakapangyarihan ng panalangin ng mga anak ng Diyos.
Jesus Himself, pag tinatanong po ako ng marami, sabi ko, bakit mahalaga ang panalangin? Una, because prayer is not man's idea. Pakisabi mo sa katabi mo, prayer is not man's idea. Hindi po ito inimbento o tinuplas ng tao. Read your Bible. Prayer is God's idea. Say, God's idea. God's idea. Hindi po ito ideya ng relihiyon. Of course not. It was God's idea. Sa Diyos po nang galing ang panalangin. The truth of the matter is, Jesus Christ commanded us to pray. Jesus Christ, our Lord and Master, taught us to pray. And Jesus demonstrated how to pray. Ngayon, next slide please. Initial thoughts on the subject. Medyo mahaba po ng konti. Papaiksiin ko, mabilis lang. Initial thoughts, our nation urgently needs our intercession. Agree or disagree? Agree or disagree? Agree. Sabi nyo, agree. Sabi ko po, naniniwala ako na ang bansang ito ay nangangailangan ng mga mananalangin. Sino po sa inyo ang itong nakaraang mga araw o linggo pagkatapos ng nangyari sa Tacloban ay bumangkit po kayo ng panalangin para doon? Say amen. Amen. Wow, ang sarap pakinggan nun. Ang lakas eh. Say amen. Amen. I believe, kung ikaw ay isang Kristiyano at nakita mo yung kalagayan ng Visayas at Mindanao at hindi ka nanalangin, sasabihin ko po sa inyo, patawarin niyo ako, maybe something is wrong with your spirituality as a Christian. Pasensya na po kayo. Matapos mong makita ang nangyari sa Visayas at Mindanao, at hindi ka man lamang nagbanggit ng isang simpleng panalangin sa kanila, maybe tanungin mo yung sarili mo, maybe something is wrong with your spirituality or with your relationship with God. Because I do believe, ang unang response ng isang totoong Kristiyano, matapos ang makita niya ang kalalagayan ng kanyang bansa, na ganito, ang unang response siya ay lumuhod at manalangin. Kaya kung feeling mo, hindi ka ganun, tanungin mo yung sarili, bakit sinasabi ni Pastor yun? Because I believe, sa isang totoong Kristiyano, na ang kanyang puso ay nakakonekta sa puso ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun po ang natural na nais ng Diyos nang maramdaman nyo. Do you believe ang Diyos ay masaya nang mapuksa yun? I don't think so. Malungkot ang Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, I sought for a man. Wala lang magawa ang Diyos. Ang sabi po ni Jack Hayford sa isang aklat niya, allow me to quote Jack Hayford, isa sa pastor ng mga pastor. Sabi niya, all natural and social disaster should still be an occasion for repentance. Pakisabi po, repentance, prayer, and a call to return to God. Sabi po ng great man na to, pastor ng mga pastor sa Amerika, kung may unang response ang church, ang mga Kristiyano, sa panahon ng disaster ay magsisi, manalangin, at magbalik loob sa Diyos. Yan po yung pinag-aralan natin last Sunday. Sabi nila, there's always a desperate need for intercessors. And I believe, lagi pong nangangailangan ng mga taong dudulog sa Diyos at lalapit sa Diyos. Isa po sa mga paborito kong pastor, ito pong si Leon Ravenhill. Matagal na po siyang patay. Ang mga libro niya hanggang ngayon binabasa ko. Gusto ko po yung kanyang mga teachings. Ang sabi niya, pagdating sa langit, tumingin po kayo kay Pastor Joey, sabi niya, if there are any regrets in heaven, the greatest will be we spend so little time in real intercession. Tumingin po kayo kay Pastor Joey, sabi niya, kung may isang bagay na labis kang pagsisihan pag nasa langit ka na, ay pag bumalik ka sa panahon at naalala mong nabuhay ka ng maraming taon sa mundo, pero napakaiksi ng oras na ibinigay mo para manalangin sa iba. Manalangin sa pangangailangan ng iba. Alam niyo, madali po yung mag-pray sa pangangailangan natin. Pero yung mag-pray ka sa pangangailangan ng iba, iba po yun. Madali pong mag-pray sa pangangailangan natin, anak, ng asawa. Pero kailan po kayo umiyak para sa pangangailangan ng iba? Sa pangangailangan ng bansa. When was the last time na iniyak ang isang misyonaryo na nakita mo yung kalagayan? When was the last time na sino po rito talaga may ipinagpipray kayong bansa? Sa araw-araw na ipinapaalala ng Diyos sa inyo.
Mga basic questions. Alam niyo po ba, kung may isa tayong, tumingin po kayo kay Pastor Joey, kung may isa kayong kapangyarihang ibinigay ng Diyos, may kapangyarihan kayong i-bless ang maraming tao sa pamamagitan ng inyong panalangin. Yan po ang isang kapangyarihan na hindi pwedeng nakawin ng kahit sino sa iyo. Maski yung kaaway mo, you can bless through prayers, right? Maski yung taong ayaw sa iyo, pwede mong i-bless. Maski yung taong ayaw makinig sa iyo, hindi pwedeng takasan ng iyong panalangin. Ganon siya makapangyarihan. Yung pagte-text mo, hindi sasagutin. Yung pagtawag mo, bababaan ka ng telepono. Yung pagkatok mo sa bahay, hindi ka pagbubuksan. Pero yung panalangin mo, hindi kayang takasan ng mga taong gusto mong abutin para sa Diyos. Are you with me? Napakahaba ng kamay ng panalangin. But let me talk today, not just prayer, but intercession. Naiksi lang po ito. Pahapyaw, simpleng katuruan. Patawarin niyo po ako, napaka-elementarya ng aking katuruan ngayong umaga. Re-understand intercession. When we talk about intercession in the scriptures, simpleng definition ang nilagay ko po. The meaning of intercession. One, intercession is prayer for others. Say it, prayer for others. Pag sinabing intercession, hindi ka nagpipray sa sarili mo. Pinagpipray mo yung ibang tao. An intercessor is one who takes the place of another or pleads another's case. Dumating sa bahay namin isang umaga, ang pangalan niya ay Flor, member ng aming church sa Hagunoy, ng church natin. At umagang-umaga yun, niiyak siya. At yung asawa nasa Saudi Arabia for almost 2 years. At tapos na ang kontrata, hindi makauwi. Ayaw bigyan ng release paper. Sabi niya, Pastor, ipag-pray natin na makauwi na lang kahit hindi na makuha yung benepisyo because for so many months, hindi siya sumisweldo. So sabi ko, sige, mag-pray tayo. So, 3 kami nag-pray, kasama po si Pastora Ellen, yung misis ko, we prayed hard. And sa end ng prayer, inassure ko siya, sabi ko, I believe in my heart, uuwi yung asawa mo, at yung lahat ng benepisyo, iuwi pa. We have the assurance. And the other day, Thursday, dumating po yung asawa. Andun po sa bahay namin, at tuwang-tuwa po ako. Sabi niya, Pastor, salamat sa Panginoon. Pati yung mga hindi ko nakuhang sweldo sa ilang taon, ay nakuha ko pa. I believe, ang ating panalangin ay pinakikinggan ng Diyos para sa iba. Say Amen. And masarap pong isipin. Masarap isipin na yung panalangin mo ay ginamit ng Diyos para i-bless yung iba. Ang matanong ko po kayo, ilan ang mga taong bini-bless nyo sa inyong panalangin? Pwede ko bang hawakan nyo yung kamay ng katabi nyo, hingi kayo ng permiso, mag-practice lang tayo ng prayer. Sige po. Saglit po, hawakan nyo po yung kamay nyo sa katabi kung hindi nyo kakilala, sa likod, kung pwede. Maglaan lang tayo ng ilang saglit na manalangin sandali. So we sense the spirit of intercession in this place. Pag-pray nyo po yung kanyang pamilya. Pag-pray nyo po yung kanyang kabuhayan, kalusugan. Ask God to protect the family. Ask God to bless ang tinapay at tubig. Hilingin niyo po sa Diyos na bigyan sila ng mahabang buhay. Pabor ng Diyos, pabor ng tao. Ask God to surround them with God's presence. Hingin po niyo sa Diyos na bigyan siya ng kapayapaan at kalakasan ngayong umaga. Ask God to bless, anoint, favor. Oh, wow. Father, I pray, may you bless us all. Ang bawat anak mo na narito, ang kanilang tinapay at tubig, Ama. Ang kanilang mga tahanan na kinakatawan. Bless mo rin sila ng kalusugan, mahabang buhay. At anuman ang takot na sa puso nila ay tanggalin niyo po ngayong araw na ito. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Ama, anumang bahagi ng kanilang katawan na hindi nagpa-function ng normal, allow it to function normally today. From the crown of her head or his head to the sole of his foot. May you grant the peace of God sa bawat isa. And today, anoint our hands to pray. And build us our hearts with a spirit of prayer and faith and expectancy. In Jesus' name, everyone will say and agree, Amen. Palapakan lang natin sa dagang Panginoon. Ang tawag po doon ay pagsabi po, intercession. Say it, intercession. Bakit intercession? Hindi ka nag-pray sa sarili mo. Nag-pray ka para sa so, yun pala yung intercession. Hindi ka nag-pray sa sarili. Nag-pray ka sa iba. Ako po, pag nag-pray ako, ang aking prayer time is 4 in the morning up to 7.
That is my time to pray, to worship, to read, to study. That is my time to have time with my God. Yun po yung oras ko para sa Panginoon. I prolong the time if the Lord impress upon my heart, do other things. Intercession is the pakisabi po, self-sacrificial work. Sacrificial kasi binubuhos mo yung lakas mo at panalangin mo at luha mo para sa iba eh. At yun po yung isang palatandaan ng pagmamahal na kaya mong umiyak para sa iba. Are you there? Another simple definition of intercession is by nature where an individual positions themselves between two parties. Tatayo ka, ito yung Diyos, ito yung nangangailangan. Kaya you stand in the gap. Say amen. Amen. Ito po ang Diyos, ito yung nangangailangan, tatayo ka sa pagitan nila. Itataas mo yung kamay mo sa Diyos at iaabot mo yung kamay mo dito sa ipinagpipray mo. At sasabihin mo, Lord, inilalapit ko po sa iyo to. Kapatid ko, yung kanyang sakit, abutin niyo po siya. Ama, inihiling ko po yung taong ito, nagugulo ang kaisipan at puso niya, bigyan mo siya ng kapayapaan. Panginoon, kailangan niya ng direksyon, gabayan niyo po siya. Nagbibigay ka ng extra effort na abutin ng Diyos, hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Ang tawag po ay, ayun, basic. And ito po ang definition ng Full Life Bible when we talk about intercession. Basahin po natin yung dilaw, sabay-sabay, 1, 2, and 3. Malakas po, 1, 2, and 3. Intercession May defined as holy, persevering prayer whereby someone pleads with on behalf of another or others who is desperately need God's intervention. Pakisabi ko, God's intervention. Nakikita mo na kailangan nila ng tulong ng Diyos. Nakikita mo na kailangan ang Diyos ay mag-intervene o may gawin ng Diyos para sa kanila. May mga panahon po tayo na kahit nagpipray tayo, masarap pa rin marinig na may ibang nagpipray sa atin. Say amen. Amen. May mga panahon po bang ang feeling nyo hindi mo kayang mag-pray, pero may ibang magpipray sa'yo. Ang sarap po ng ganong pakiramdam. When someone will touch the throne of God for me, someone will touch the throne of God for you. Masarap pong pakiramdam yun. And that is the power of prayer. At yun yung kapangyarihan ng panalangin. Sige po, ilay daw natin yung ilang biblical examples para maintindihan natin. Because my topic is about praying for the nation. Pastor, ang binabanggit nyo, prayer sa personal. Una, si Abraham, he prayed for Sodom and Gomorrah. Pag binasa niyo po yung aklat ng Genesis, inireveal ng Diyos that God is about to destroy Sodom. Genesis chapter 18 verse 17. The Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do?" Ayan. So, nireveal ng Diyos kay Abraham. At nang i-reveal ng Diyos kay Abraham sa verse 20, bakit i-destroy ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Verse 20, tatalon po ako, pakibasa po, 1, 2, 3. And the Lord said, the outcry against is, pakilakasan po, is, pakisigaw po. And because their sin is very, napakalaki na ng kasalanan nila. So talagang pupuksain ng Diyos. So si Abraham po, naging intercessor doon. Paano naging intercessor? Verse 21, sabi niya, Panginoon, nag-pray siya. Kasi sa 21, sabi ng Diyos, pupunta ako doon at titingnan ko talaga. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, verse 23, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Panginoon, pupuksain mo bang kasama ng masasama ang matutuwid? Kaya yun yung kanyang pag-apila. Sabi niya, Lord, yung masasama ba, sasama mong i-destroy kasama ng mabubuti? Kaya sabi niya ngayon sa verse 24, kung may makita po ba kayong 50 matutuwid, where, kayo pong bumasa, 1, 2, 3, what if there are 50 in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Sabi ng Lord, hindi, hanggang sa bumaba ng bumaba. But sad to say, tumingin po kayo kay Pastor, wala pong nakitang 10.
Kaya ginunaw pa rin ang Sodoma at Gomora. Ganun po kahalaga, please. Ganun kahalaga yung may righteous. May mga matutuwid. Punta po tayo sa ikalawang example. Si Moses, nagkasala po ang Israel. Exodus 32:11-12. Pakita natin. Nagkasala po ang Israel. Unang-unang utos ng Diyos, huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan. Aba, nagalit ang Diyos. Nung wala si Moses, gumawa na agad sila ng isang malaking baka na sinasamba. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, pupuksain ko sila. Pero si Moses nag-intercede. But Moses sought the favor of the Lord, his God, and said, "Why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and mighty hand?" Verse 12, kayo pong babasa, 1, 2, 3. Why should the Egyptians say, "It was with evil intent to provoke them, kill them on the mountains and the weak"? turn from your fierce anger, relent, and do not disaster upon your people? Nakinig po ba ang Diyos? Verse 14. Nung mag-pray po si Moses, ang epekto po, the Lord relented and did not bring on His people the disaster He had threatened. Mas malalim po ang intercession ni Moses. Sa verse 31, tanong tayo ng konti. Ito po ang puso ng isang intercessor. Dumating po ang pagkakataon ng sabi ng Diyos ni Moses sa Diyos, "Panginoon, oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold." 32, sabi ni Moses sa Diyos, "Panginoon, kung hindi mo sila papatawarin, please forgive their sin, but if not, then blot out of the book of you have written." Sabi ni Moses, "Lord, kung hindi mo patatawarin, burahin mo yung pangalan ko, burahin mo na rin." Kung tayo yon, sasabihin natin, "Lord, burahin mo yung kanila. Yung akin, isulat mo ng maliwanag." Iba po si Moses Pakisabi po, heart of an intercessor. Yung pagkakaroon ng heart ng isang intercessor, mahalaga po yun. Another example, mabilis na lang, si Joshua. In Joshua 6, the Israelites experienced an unusual victory. Walang laban, umikot lang ng 7 beses, isang beses ang araw, 7 beses, pagdating ng 7 araw, sumigaw, bagsak na ang walls of Jericho. Wow, what a power of God! Pagdating sa Joshua 7, maliit na bayan ng Ai, they were defeated. Natalo sila! So si Joshua, nagtataka. Nag-pray siya ngayon, nag-intercede. Joshua 7 verse 9, ang sabi niya, bakit po nyo hinayaan kaming matalo? Kung mabalitaan niya, di pupuksain nila kami. Ang sabi niya ngayon, "What then will you do for your great name, Lord God?" Panginoon, wala ka bang gagawin para ibangon ang pangalan mo? Ano po ang sagot ng Diyos? Verse 10, sabi ng Diyos, tumingin po kayo kay Pastor, sabi ng Diyos, "Hindi naman natalo ang Israel dahil pinabayaan ko para praise. Natalo sila kasi nagkasala sila. Kaya sabi ng Diyos, stand up! What are you doing?" Verse 11, sabi ng Panginoon, Israel has sinned. Pakisabi po, Israel has sinned. Sabi po, they violated my covenant. Pinagkasala sa kanila. Parang sabi ng Diyos, hindi akong dahilan. Nagkasala kayo. May kumuha, may umimot. May kumuha, nagtago. Dahil doon, verse 12, hindi rin kayo makaharap sa kaaway. Sabi ng Panginoon, I will not be with you anymore. Pakisabi po, I will not be with you anymore. You see? Tingin po kayo kay Pastor, anong prinsipyo? Paano ka sasamahan ng Diyos? At hihingin mo ang pabor ng Diyos? Sasamahan ka ba ng Diyos pag nabubuhay ka sa kasalanan? Then you ask God to bless. Sabi ng Lord, I will not be with you anymore. Unless yung bagay na yon ay i-destroy. Paulit-ulit po, sa Bible makikita nyo yan. Ilang example pa po. Si Jehoshaphat, paborito ko po ito. 2 Chronicles chapter 20. Nilusob ang kingdom of Judah. And during that time, the king was King Asa. At verse 2, natakot po siya kasi ang daming lulusob. 2 Chronicles chapter 20, sa verse 2,
Nung malaman niya, a vast army is coming, natakot po. Verse 3, natakot po si Jehoshaphat. So ang unang ginawa ni Jehoshaphat, pakibasa po, 1, 2, 3, alarmed Jehoshaphat, resolved to inquire. and he proclaimed a fast to all Judah. Nag-fasting. At nagsimulang mag-pray yung hari. Verse 5. Basahin po natin yung prayer. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Then stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard. Verse 6. And said, O God, God of, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nation. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Kayo po, verse 7. Oh God, did you not drive out enemies and is not stand before your people and because them? Verse 8, ang sabi po niya, they live in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, verse 9, pakisabi po, if come sa panas. Ayun po, sabi ni Jehoshaphat, Lord, kung dadating ang kalamidad, whether sword or judgment, or plague or famine, we will stand. Pakipo, sabi po, we will stand in your presence. Tatayo kami sa inyong presensya. And before this temple that bears your name, and we will cry to you in our distress. Pakisabi po, you will hear us. Wala na po akong kausap. You will hear us and save us. Ganda po, ano? Sa panahon ng kalamidad, tingin po kayo kay Pastor, pwede pa na tayong tumayo sa Diyos at sabihin, Panginoon, iligtas mo kami. Sagipin mo kami. Of course, Israel ang context. But the God of Israel, the same God we serve. Are you with me? Verse 10. Pagdating sa verse 10, ang sabi po, gustong-gusto ko po yan eh. Nag-pray po sila. At habang nag-pray, verse 14. So, shortcutting ko po. Kumilos po ang Espiritu ng Holy Spirit, ang Holy Spirit, at may isang prophet, tinansiyang Diyos. And the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite, descendants of Asaph, as he stood in the assembly. Ano pong sinabi niya? Verse 15. 1, 2, 3. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged this thought of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Ano po ang nangyari? Shortcutin natin. Dumating po ang pagkakataon, nung lumusob yung mga kalaban, hindi po sila lumaban. Nag-praise and worship lang po sila, at ang mga kaaway ay natalo. Gusto ko po lang ipakita sa inyo, na sa banal na kasulatan, paulit-ulit, na may mga taong tumatayo sa Diyos at nananalangin at pinakikinggan ng Diyos. Ang tanong po ngayong araw na to, handa po ba kayong magtaas ng kamay at manalangin para sa bansang Pilipinas? I wanna hear an amen. Naghahanap po ang Diyos ng intercessors eh. Naghahanap po siya. May mga tatayo po bang intercessors ngayong araw na to para sa Diyos? Now, ilang example pa po, hindi ko na i-elaborate, papakita ko na lang. Si Jesus mismo, si Daniel. Ang context po sa John 17, ang pinagpipray ng Lord yung church. Si Paul ang church. So, yung pong intercession for the church, for the nation, for the church, for the people, yan po, it's biblical. Ngayon, next slide, mabilis na lang po. Give me 10 more minutes.